Yo, what's up, what's up? At tayo ay pauwi na ng Cavite. Ayan. Tapos na ating 3 araw na bakasyon dito sa Mulanay, Quezon Province, Bundok. Shout out. Ating barako ay may iwan na dito. Ito na yung ating barako dito, taga bundok na ulit. Ayan. Kasama nung rider ng brother ko. Yan, rider. Tapos ito yung regalo namin sa tatay ko. Wave 100. Yung aking driver, oh. Angkas lang tayo. Kaya nga ni eh. Babaw sa inyo mga tita-titas. Kasama mo si Janjan pagluwas? Masama? Okay, biyahe na. Yo, what's up mga kaduit. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. At tayo ay paluwas na ng Cavite after ng 2 araw at kalahati natin bakasyon dito sa probinsya. So tayo ay pabiyahe na. Si Philip muna ang driver. Ayan, paluwas na tayo. Nakakalabas lang tayo ng barangay namin. Napakaputik din. Putik pa rin dahil ang kalsada ay hindi pa talaga fully semento. So dito naman sa highway ay sementado na. At may mga mangilan-ilang ano na lang lubak dahil sa matagal na rin. So full tank pa naman kami, kaya I'm sure sa Lucena na kami makakapagpagasulit. So sana ay makarating tayo ng maayos at patabayan tayo ni Lord sa aming biyahe. So time check 12:30. Tayo nakalis sa amin. Ba, parang may ano dito Ano ito? Libing. Yan, may libing pala ng linggo. So, ito na ang National Highway ng Quezon Province, Bundok Peninsula. Ang pinakadulo ng kalsada dito ay San Francisco, Quezon. Sa kabila naman ay San Andres, Quezon. Pero may connecting road na ulit din doon na ginagawa. Passable na rin, yun yung lang ay hindi pa fully semento rin. Okay, let's do it. Let's go. Ating biyahe. Okay, nasa bayan na tayo na mula na yung mga kaluit. Mula na yung Quezon Province.
Mulanay. Nakadaan na tayo mga kapatid sa bayan ng Mulanay. So tuloy-tuloy na yung biyahe natin dahil maayos na at maganda naman ang daan dito. Bakbak ulit tayo sa Bundok Peninsula Road hanggang sa makarating tayo ng Lucena City. Ayan. Mula yan, oh. Ito yung papunta ng San Narciso mga kapatid. San Narciso, San Andres. Okay. Thank you. Mula na Quezon. So nasa Katanawan, Quezon na tayo mga kapatid. Katanawan, Quezon. 7 kilometer, oh. Okay mga kadawit, andito na tayo sa Katanawan, Quezon. Andito pala ang McDo, no? Ito pala ang McDo. Ito paluwas to, sigurado to. Sige, sige, diretso lang. Shoutout sa mga Lespo, mga Lespo. Tabihan sigurado, may mga walang ano. Ha? Dami. Okay, banata mo sa kanan. So, Katanawan, Quezon. Motor trade. Ito naman ang Manginasal. Sa Centro Mall at saka yung Pure Gold. Nandun ang Pure Gold. So palabas na tayo mga kapatid ng bayan ng Katanawan. Malapit lang kasi ito eh. Itong Mulanay at saka Katanawan, kaya mong takbuhin ng mga 5 minutes, no? Pag walang traffic, mga 5 minutes to 10 minutes. Itong Katanawan to General Luna, mga 15 minutes yan. 15 to 20 minutes ang layo. Okay, so palabas na tayo. Ito na yung Katanawan Bridge. Katanawan Bridge. So, okay. Okay, nasa General Luna na tayo mga kapatid. Ganda ng arko ng General Luna dyan, oh. Ayan, oh, ng Center Island nila, oh. Welcome Center Island nila. Bibili ka ba ng pasalubong? Hindi na. Makalilon? Sa Makalilon yun. Yung pili na ng pasalubong doon, no? Nasa Makalilon na tayo mga kaduhit. Makalilon, Quezon. Ito naman ang welcome arc nila, oh. Rotonda nila, Makalilon, Quezon. So
Hindi na dumadaan ng bayan, puro bypass lang, gilid-gilid lang. Dito ang bilihan ng pasalubong eh, oh. Kaso wag na tayo dyan. Diyan ang bilihan ng pasalubong. Diyan kami nag-i-stop over. Ito yung mini Lokban. Yung station of the cross ng Macalelon, Quezon. So tayo ay dire-diretso pa rin. Next natin ay sa Pitogo, Quezon. Shoutout sa mga matitino natin mga pulis. Ayan, may mga checkpoint, bayan-bayan. So hindi naman kayo paparahan kapag kumpleto katulad namin. Katulad niyang mga nasa unahan na yan, oh. Ayun, oh, dami. Ang dami nakatambay. Ayan pa, ito pa, hindi rin makadaan yan, oh. May manok pa, may sambut pa. Pero pag mga katulad dito, ayan, oh, yung mga ganitong mga nagbabiyahe, eh ano yan, hindi na pinapara kasi alam naman nila na complete papers yung mga ganyan. Ayan, katulad namin, oh grabe, laki na itong ano na ito. Ano kaya ito, munisipyo? O mansyon? Grabe laki. Munisipyo siguro yan, oh. Laki. Okay, so Macalelon, Quezon. At ang next natin ay Pitogo, Quezon. Tapos didiretso tayo ng Bundok Peninsula Road. So huminto kami dito para bumili ng tikoy. Ano, ilan ba? Ito sa akin, isa din. Magkano po sa ganito ninyo? 100 din? Ilan sa'yo, tikoy? Alin po, green. Ito sa akin. Ano pa sa'yo? Sa isang blue. Eh pag dito po sa malaking ganito po 200. hindi ganun din. Pampasalubong ko yan. Ay, mali. Ano? Tubig na lang. Baby, may tubig dyan. Dito. Kano kaya dito? 100 din? Ate, 15 ito. Ayaw naman ni Bibi niyan eh. Okay na sa akin yun. Ito tayo nagkano? Yan sa Sa U Island. Bibili na ako ng ano doon, ng bruas sa Sariaya. Nakutusan start. Pwede ka muna. Ito Hindi ko sa iba. Ito sa akin. Ito, 300. Dito ka. Isa pa. Kuhanin mo yung ano ko. 500 ko. Patate po sa amin. Plastic ko po, kuya? Sa U Island po. Oo. Ano yung tiko ito? Isama niya na po. Yung 400 sa'yo na. Ano pa ate? Panggas. Saka yung tubig. Eh, lagay mo na yan. Pagas mo lang mamaya. Doon na sa ano. Ay, po yan. Hawak mo kanari. Wala na ibang kagalagyan eh. Puno na eh. So ito na mga kadit ang aming binili. Paunang pasalubong. So pasalubong sa aking anak at sa aking may bahay. Tapos bibili pa tayo ng ano mamaya, ng pinagong Sariaya para ay inumin ko na yun.
para sa pasalubong din at saka pinapabili ni Commander eh. Okay, so let's go na ulit. So ito talaga pala yung, paano mo nalaman to? Bilihan na to? Ploy Sas Special Tikoy. Makmak. Diba nung umuwi kami? Oh. Sina Ate Angie, sina ano nang bumili. So yan mga kalwit, nandito na tayo sa Pitogo, Quezon. Ito ang welcome art ng Pitogo. Welcome rotonda pala. Pitogo, yan Pitogo. So papasok din yan sa loob yung bayan yan, kaya hindi na natin makikita. So dadaan lang tayo. So time check natin ay 2:11, almost 2 hours na tayo kasi alas 12:30 tayo umalis eh. So magto 2 hours tayong biyahe. So estimated namin na makakarating kami mga 7 to 8. Depende kapag hindi inantok. 7 to 8 ang dating namin ng Cavite para makapahinga pa rin, kasi kung babiyahe kami ng hapon ay sobrang nakakapagod na yun dahil gabing gabi na. Unlike nang maliwanag pa ang biyahe, mas maganda kasing bumiyahe pa eh. Pag gabi kasi medyo mahirap din bumiyahe eh, pag gabing gabi na. Kaya sinabi ko na ano kami, alas 12 kami aalis. So doon na tayo magpagas, may pagbilaw. Ayan, nasa Bundok Peninsula Road na kami mga katuwid, kasi yung kaninang crossing na yon, yung kanan papunta na yon ng Gumaca, Quezon. So pag dumaan ka doon, makikita mo yung bypass ng Gumaca, Quezon, bypass road na bago. So hindi na natin kailangan dumaan doon kasi malayo doon. Nakakatipid tayo ng almost 1 hour dito sa Bundok Peninsula Road compare sa Gumaca, Quezon tayo dadaan. So tuloy-tuloy lang tayo. Buti maganda ang panahon, nakisama. Hindi kami masyadong problema sa biyahe na maulan. Okay. Okay, welcome to Onisan, Quezon. Ang hometown ng mga Suarez. Shoutout sa mga Suarez. So ito ang hometown ng mga Suarez. Ewan ko kung nandito pa sila. Dito sila nagmula, pero alam ko nasa Forbes Park na sila ngayon eh. Ito ang ano, di ba? Ito ang kanila, Suarez to eh. Itong compound na to. Yan. Galing lang sila dyan sa maliit na bayan ng Onisan. Maliit lang to eh. Mas maliit pa to kaysa sa Mulanay. So dito may PUP Onisan din. PUP Onisan dito sa loob dito. Alam ko nandyan ang PUP. Ay hindi pala dito, doon pala sa ano, sa unahan pa pala, sa paglusong doon. Ito ang bayan mga kaduwid ng Onisan. Maliit lang to. Walang bypass dito. Sa gitna talaga ng bayan dadaan. So pag dumiretso ka doon, dagat na yun. Yung kabilang itong left side. Ayan, papunta na ng mga dagat yan. Yung mga street na yan. Tapos yung pinaka port nila nandyan sa unahan. Pag diniretso mo yan, yan ang pinaka port. Yan, yung dulo na yan. Yung may no entry na yan. So yan yung port nila. So ito ang kanilang munisipyo. Yan, maliit din lang ang munisipyo dito. Yan, isang building lang na yan. Yan ang municipal hall ng Onisan. So maliit lang ang kalsada rito, kaya medyo may traffic kapag nagkasalubong ang mga malalaking truck.
Dati hindi kami dito dumadaan, sa Gumaca, Quezon kami dumadaan dahil maliit lang yung tulay noon dito, and then hindi pa established ng ayos yung kalsada rito hanggang Pagbilao, kaya walang malalaking sasakyan o biyaherong dumadaan dito. So parang early 2000 nabuksan to na maging officially national road na rin, kasi sa Gumaca talaga kami nung dumadaan. Kahit mga maliliit na sasakyan doon talaga, Gumaca, Quezon. So tuturo ko sa inyo yung tulay na maliit lang dati, hindi pa ito yung daan dati talaga. Ito nabuksan lang nung na-establish yung tulay na yan. Itong Kalilayan Bridge. Kalilayan Bridge. Ito, mahaba kasi ito eh. So malaking ilog to eh, kaya hindi pa dati. Yun pa dati ang tulay yan, yung nasa gilid na yan. Doon pa ang daan dati. So nung in-establish na to, ginawa ng malaking tulay yan, katulad ngayon yan. So dito na ginawang main road ng Unisan, at officially pwede nang dumaan ng lahat ng uri ng sasakyan, kahit mga malalaking truck. Ayan. Parang dito yata yun eh, yung kalsada na yan, yung kalsada na yan dati ang daan yan, papunta doon sa ilog. So ito naman ang Unisan na hospital. May sariling hospital ng Unisan, kahit maliit na bayan, napatayuan sila ng hospital ni Congressman Suarez, so Governor Suarez, kasi sila dati ang nag-ahari dito sa Bundok Peninsula eh. So ngayon na lang, dahil napalitan na sila ng mga ibang politiko, isang Suarez na lang ang natitira. Si JJ Suarez na lang ng 1st District yata ang congressman ngayon, o congressman ba o gobernador, hindi ko na, congressman ba yan, si David JJ Suarez nakasama sa listahan. Tapos dito sa bandang unahan pala, natatandaan ko nung nag-i-interbranch kami dito nga pala ang PUP, kaya nga pala doon kami napapunta, kasi doon yung mga area o yung mga venue na ginanapan ng mga laro namin, kasi matagal akong player ng varsity ng sepak takraw ng PUP. Kung saan branch kami, ito ang PUP Unisan. So kapag may mga interbranch, kasama ako. Parang 1st year hanggang 4th year college yata ako naging varsity. So nabigyan din tayo ng award nun. Award. So okay naman. Nakagraduate naman tayo kahit palaro-laro. Okay, next na bayan natin dadaan ay Agdangan, Quezon. Tapos ang last ng Bundok Peninsula ay Padre Burgos. Tapos pagkatapos noon ay Pagbilao, Quezon na. So nag-uumpisa kasi ang Bundok Peninsula ay sa Padre Burgos. Ayan, Padre Burgos, Agdangan, Unisan, Pitogo, Macalelon, General Luna, Katanawan, Mulanay. Pag dumiretso ka, San Francisco. Pag kumaliwa ka, San Andres at saka San Narciso at saka San Andres. Yan yung mga last na bayan dyan sa parting south ng Quezon. Ayan. Okay, so mamaya ulit at malubot naman tayo. So yan mga katuwid, nasa bayan na tayo ng Agdangan, Quezon. Agdangan. Ano lang din to, halos sinlaki din lang ng Unisan to, maliit lang din. Pastro lang dito, Pastro Rio Florido.
shout out sa magpapadyak. Ito ay maliit na bayan din lang yan, ang Agdangan, Quezon. Kasunod dito ay Padre Burgos, Quezon. May mga pulis. Shout out sa mga pulis na naman. So bayan-bayan ay mayroon silang duty. Mga duty sila. Shout out po. Ayan. Ang mga masasipag na pulis natin, kapulisan ngayon. So nandito na tayo mga kaduit sa Padre Burgos, Quezon. Dito yung mga magagandang beach sa lugar na ito. One bar na lang tayo. Malayo-layo pa yon. Pag may gasolina, alam ko may gasolinahan dito Padre Burgos, Quezon. So maghahanap kami mga kaduit ng gasolinahan. Municipality of Padre Burgos, Quezon. Ito maliit din lang na bayan. Malayo pa yan, hindi pa nagbiblink. 1.8 liters pang reserve niyan. Pero kung may madadaanan tayo, pagas tayo. Malayo pa yan, tatakbo pa ng mga 50 kilometers yan bago maubos. So palabas na tayo. Pastro din lang to, Padre Burgos, Quezon. Pastro din lang. So mga 15 minutes to bago makarating ng Pagbilao. 15 to 20 minutes. Tayo ng Bundok Peninsula Road. Nasa Pagbilao na tayo after ng almost 3 hours. So medyo mabagal kasi mayroong truck sa unahan. Mapahinga ka o diretso na? Ha? Pahinga tayo? Ay ikaw? Wala, pagod pa na Lucero. Oo, sige. Magpapaga? Okay, doon na sa may PTT, sa may okay, sa may Sariaya. Kanan mo na dyan. Okay, fight. Shoutout sa mga galing Bicol siguro to. Ikanan mo. Kanan o. Ay hindi. Ano? Sunshine Corporation. So going to Gumaca, Quezon na tayo mga kaduit. Nasa National Road na tayo. So kanina nasa Bundok Peninsula Road tayo from Pitogo, Quezon. So dinaanan natin ang Unisan, Agdangan at Padre Burgos. So ngayon ay approaching Pagbilao, Quezon bayan na tayo. So nasa Pagbilao na tayo mga kaduit. Dadaan tayo ng bypass road para iwas traffic. Ayan, dito tayo. Bypass tayo. Hindi na tayo dadaan sa loob ng Pagbilao, Quezon.
Traffic kasi doon mga karuit, kahit motor talaga mahirap pagka ganitong oras. Kaya maganda tong ginawa nila na bypass na to, para kahit medyo malayo-layo ng konti, mas mabilis pa rin ang biyahe. Makaka sightseeing ka pa ng maganda-ganda. Parang duktong din ng bypass yun ah. Yan yata o doon sa unahan pa? Doon pa yata sa bandang unahan yun? So itong bypass na to mga karuit hindi pa tapos, pero passable na. Magiging dalawa tong tulay na to, yung kabilang side tsaka ito. Sagad ang shock ko mga karuit, lumambot na ng todo. So kailangan natin magpalit ng maganda-gandang shock na. Sulit na rin naman dahil 4 years na yung shock natin sa likod. Siguro mga around 3 kilometers to mga kaduit, itong bypass na to. Yan, ito yung ano. Oo. Sabayan natin mga kalita, mga bus. Mga bus. Mga van. Mga van. Ito mga ano yan, door to door na van siguro yan. So magpapahinga kami ng mga ilang minuto sa baka sa ano na, Sariaya. Sariaya na lang. So medyo mainit na to eh. Straight kami eh. Pahinga sila. Nadulas dito. Nadulas ang alikabok. So malapit na tayo sa exit point ng bypass road.
yan? Mga oo, sabungan siguro nga yan. So Urban Nissan. Init. So ito na ang exit point mga kaduit. Pag kumaliwa ka, papunta yan ng bayan ng Pagbilao. And then so yan mga kaduit, at nagpalit tayo ng battery dahil nalubat tayo. So ito na yung out ng bypass. So papunta na tayo ng Lucena City. So time check 3:40 in the afternoon. 3 hours and 10 minutes na tayong bumabiyahe. So kailangan pa natin ng 3 hours mahigit pa ulit. Hopefully makarating tayo ng walang aberya at maayos. So magpapahinga tayo sa may Sariaya mamaya. Malikboy na ba ito? Hindi pa. Malikboy na nga. Ano nga ito? Anong lugar nga ito? Itong La Suerte na to? La Suerte. Ba, ayos ang karga natin. May ano ba? May stoplight ba doon? Hindi ko napansin. Ha? So yan, tayo ay nasa Lucena na. Ay hindi pa pala, Pagbilao pa pala to. Pagbilao, Quezon, going to Lucena. So ito na mga kaduit ang Grand Central Terminal ng Lucena City. Yan. So dyan yung mga terminal ng mga bus at saka mga van. So approaching Lucena Tunnel na tayo. Lucena Tunnel. Ay, pag kumanan ka mga kaduit, papunta ng Lukban. So pag umilalim ka, diretso na yan ng Manila. So sa kanan kasi pwede ka pumunta ng Lukban or kakaliwa ka sa bayan ng Lucena. So ito na ang tunnel ng Lucena City, para iwas traffic kasi nagkukos din ang traffic dito noon dahil salubong yung mga galing ng Tayabas at saka Lukban, Quezon papuntang Lucena. So kaya dito nilagyan ng ilalim para pastro na yung papunta ng Manila. So nakalagpas na tayo ng Lucena, going to Sariaya, Quezon na po tayo. So 3:47 ang ating oras. 3 hours and
almost 20 minutes na tayong bumabiyahe. Na-miss ko yung Civic natin, no? Civic BTI natin, no? Ganda, oh. Yan, mas maganda. Kahit CB 650 lang tayo. Pero ang dream ko talaga sa 1000 na Kawasaki. Yan talaga ang dream na big bike ko. Kahit medyo malaki yun, kayang-kaya natin i-drive yun. Sarap ng pauwi ng Quezon. Kaya lang malakas daw sa gas. At mapagod, sabi ni Idol Reed. Hindi nga pala tayo pwedeng dumaan ng bypass. Hindi nga pala tayo pwedeng dumaan ng bypass. Dadaan tayo ng ano eh, ng ano yun eh, bilihan ng bilihan ng Pinagong Sariaya. So pwede na sana tayo dito sa kabila. Sana oh, mga kabit, pwede na sana tayong kumaliwa dyan. Ang labas na natin ay sa Candelaria na. Ito. Kaso eh wala eh, dadaan tayo ng Sariaya pa eh. So wala naman masyadong traffic na ngayon dahil hindi na rush hour or rush uwian ng mga galing bakasyon. Simple lang oh. Silent killer oh, Honda. So pa-exit na tayo mga katuwit ng Lucena. So going to Sariaya na tayo. Doon na tayo magpapahinga sa may bilihan ng ano, kahit mga 10 to 15 minutes. Tapos ratsada na ulit tayo. Okay, Sariaya na tayo mga kaduit. Sariaya. So bibili tayo ng Pinagong Sariaya dito dahil bilin ni Commander at tuloy pampasalubong din natin sa tropa. Pinagong Sariaya. So traffic kasi dito eh, pagka dito dadaan eh, unlike sa bypass na maluwag. So nasa bandang unahan yung bilihan ng ano, Pinagong Sariaya. Wow, cute ah. Electric car.
Sulo. So time check natin ay 3:58. 2 minutes before 4 p.m. So yung bus na yan, nag-aantay pa ng pasahero yan eh, kaya ganyan. So dito, kakanan tayo dito mga katuwid. Meron dito bilihan ng mga pinagong. Oh, electric car, oh, BYD. BYD. So kanto yun eh, hindi ko na lang matandaan kung saan kanto ba yun. Bandang unahan pa. Sa may Goldilocks ba? O dito, Villarica. Ah, hindi dito. Ayan, dito yata. Dito. Ayan, dito. Lokban. Oo. Okay, paparada muna ako dun. Pahinga muna tayong konting oras. So parking muna tayo dito, tapos bibili tayo ng pinagong sariaya. So cool down lang tayo ng konti. So ito na mga kaduit ang aming pinamili. Dalawang eco bag. So bali 25 pieces yung binili ko. Pasalubong, kasi sasalubong yung aking mga office mate, tsaka syempre sa amin. Yan ang problema natin. Buti hindi nalaglagar eh. Ano kaya? Ganyan? O ganyan? Ay, tatlo yan. Abay, hawak ko isa. Hawak ko na lang ulit sa akin. Ay, hawak ko. So, nasa ano na tayo mga kaduit? Candelaria, Quezon. Candelaria. So ito yung isa sa may mga pinakamatandang simbahan dito sa Quezon, ang Candelaria, Quezon. Yun o, dire-diretso o. Traffic talaga rito sa Candelaria. Simba.
JBT. JBT yun, no? Pangit na yan itong ano na to, kalsada na to. Dapat kinakayod na ulit yan. QC namin nabulaga dyan eh. Same lang siya eh. Bulaga. Dati sa kotse ako, yung kotse ko tulin din ang takbo ko, wala na, hindi na ako nakapreno. Hyundai. May prosesyon. Night of Columbus. Amen, amen.
in the afternoon. Miss Gear. Rosie. Laguna Police. Mga VIP to. Alanganin. It's alanganin, alanganin, alanganin. JB rin to. May remap.
sa Chao na tayo mga kaduit, dito sa bypass. So titingnan natin kung makakadaan tayo dun sa shortcut bypass din, going to Alaminos. Kasi alam ko passable na yun yung daan na yun Tingnan natin kung may dadaan, susunod tayo para hindi na tayo dadaan ng ng San Pablo City. So dire-diretso lang ulit mga kaduit, bypass ng Chaong Quezon. So ito na mga kaduit ang end of bypass ng Chaong Quezon. So papasok na tayo sa National Road going to San Pablo City, Laguna. Tingnan natin yung bypass dito kung matutok yan natin. Welcome to San Pablo City, Laguna. Usong-uso na talaga ngayon ng rolling pandesal rolling pandesal. Hindi mo na kailangan pumunta ng bakery para bumili ng pandesal, sila na ang pupunta sa iyo. Picture sila sa arko ng San Pablo City. So nandito yung bypass sa bandang kaliwa mga kaduit. So tingnan natin kung may dadaan dyan. Pumara sa katropa nila. So yan mga kaduit, hindi na tayo nakapag-video kanina, nalimutan natin, pero nandito na tayo sa Santo Tomas. Nag-shortcut tayo yung dinaanan namin ng brother ko last time. So dito tayo dumaan, as you can see nakamapa tayo. Hindi ko kasi alam to gabi kasi nung dumaan kami dito, hindi ko na matandaan yung sa kanto doon. So ngayon sinubukan kong dumaan kasi maliwanag pa naman para makita ko rin, at sa mga susunod na uwi dito na ako dadaan ulit. Hindi na ako dadaan ng Tanawan City kasi lagi akong sa Tanawan City dumadaan So ngayon tatandaan ko na talaga to, at nang sa susunod ay dito na tayo dadaan, diba? Ha? Noon? Nang Waze? Nung umuwi kayong dalawa lang? Parang ito yung dun din galing yung kalsada na yan Oo, yan. Parang yan din yun Ayan, nandito na tayo. Tatawid tayo ng expressway. So tatandaan ko yung labasan doon para pagbalik doon ako papasok. So pa second time ko lang dumaan dito mga kaduit, kasi lagi talaga ako nagtatanawan
Tanawan City talaga daan ko yun. Kahit nakapikit kabi nga lang ay alam na alam ko yun eh. So ito na. Ito kasi mas malapit. Makakatipid ka siguro dito ng almost 15 minutes kung doon ka dadaan pa sa bayan. Ito na yung expressway. Ayan. So nadaanan na rin pala ito ni Philip last time. Nung nag-ano daw siya, umuwi silang mag-asawa. So yun kasing isa, doon pa yun. So wala namang problema dito sa gabi, oh. May ilaw rin naman ng mga kalsada, oh. May mga ilaw. Bilis-bilisan na natin kasi gagabihin na naman tayo maigi sa Talisay. So time check natin ay 5:55. So tama habang dumidilim saka tayo aakyat dun sa ano. So mga 15 minutes lang naman nasa Talisay na tayo eh. Tatandaan ko talaga tong daan na to para sa sunod na uwi ay hindi na tayo ano. Yung pasukan ano, tandaan natin yung pasukan na papunta dito. So pag may ganyan si Makmak, ganyan dito na rin ang daan niya. Kaya sa bagay Dasma siya eh, expressway siya, tapos Cavitex siya, Calax pala, Calax. Liliban pa tayo na isang kalsada. Uy, oy. So ayan, hindi ko na-videohan yung sa may Santo Tomas. Wala na-videohan ko. So liliban tayo ng isang kalsada pa. Ito, liliban natin yan, yung crossing na yan. So dire-diretso lang pala ito eh. Kumbaga sa ano, wala kang kakaligawan dito. Isang diretso lang hanggang doon sa may kanto ng simbahan. Malapit na tayo sa National Road. Yung National Road ay alam naman natin yan eh. Ito lang talaga ang ano natin, kailangan tuklasin. Yan na, National Road. Kanto na yan.
Solar yun, oh. Yan na, yan pala yun. So malapit na tayo mga kaluwid sa kanto. Sayang hindi natin nakuhanan yung simula sa umpisa, para mas maganda sana. Tandaan mo pili pa kung alin yan, ha. May malaking punong mangga, oh. May malaking punong mangga. Ayun, fruit stand, sa may fruit stand. Ano yan? Fruit stand to yung sinasabi niya. Flex fuel, yan. Flex fuel, hindi ka nalalagpas ng flex fuel. Eto na yung mga bago mag flex fuel. Tapos isa pa, para madaling maintindihan, pagkalagpas mo ng dali, ano ba ito? Ito South Oil, yan. So minor na dito sa South Oil. Tapos pagdating mo ng fruit stand, ano ka na, kaliwa na. Okay, yun lang mga katuwid. At tayo ay dire-diretso na ng Talisay. So medyo ginagabi na tayo. Thank you. So yan mga katuwid, nandito na tayo sa kanto ng going to Tagaytay. Eto na. Ito na ang Talisay. Aahon na tayo. Nang Talisay. Panawan, yun. So paakyat na tayo mga kapatid. Hindi ko na i-video to kasi madilim na. Sa bahay na lang tayo. So update lang tayo. Tapos ayun, update lang tayo sa ating video. Madilim na rin naman, hindi na rin mapapanood ang ayos to. So yan mga kaduit, nandito na tayo sa last na ahon, ang ahoning matarik na matarik. Papunta na tayo ng Picnic Grove, Tagaytay. Talisay City tayo, time check 6:28. Mga 1 hour pa, 7:30 tayo makakarating. Traffic na kasi, kaya natagal lang kami. Na-traffic na kami sa may Sariaya, Candelaria. Kaya bumagal na yung takbo namin. Almost 3 hours lang yung takbo namin sa mula na ito Lucena eh. So kung nakuha namin din to ng 3 hours, mahigit eh 6 hours na sana. 6.5 mga ganyan. So ngayon ay 12:30, 6.5 hours na tayo mga kaduit. 6 hours na tayong bumabiyahe. Kasi 12:30 tayo umalis eh. 6:30 na ngayon, no? 6:29. So mabilis pa rin. 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30. 6 hours pa lang pala. So makukuha natin ng 7 hours pala. Pinakamabilis namin nakuha ito nung umuwi kami noon ay 7.5 hours. Tingnan natin kung mabibreak natin yung 7.5 hours. Si Philip naman ang pagdadrive natin sa ibawat. Nakainit na yung puwit ko. Ayos na dito mga kapatid. Wala na tayong kaba dito dahil ano na to eh, kumbaga ay Tagaytay na to. Palusong na lang tayo. So petiks na lang ang takbo natin.
Kumbaga man, petiks na lang. Ay, thank you Lord. Nandito na kami sa Tagaytay. Ito naman. At ako'y mainit na ang puwit. Init na ang puwit ko. So yan mga kapatid, nandito na kami sa Tansa, Cavite. Vista Mall. So nandito na kami sa Vista Mall. Vista Mall, Tansa. Papasok mo sa amin. So time check 7:37. So magbe-break yata namin yung 7.5 hours. Ng konti. Hey, malapit na sa bahay. Alright, nandito na kami sa Carissa. Carissa na kami, Phase 6. So liliko na kami dyan sa may palengke. Lobat na yung aking GoPro, kaya cellphone na yung gamit natin. Nalobat na, 2 battery ay nasa compartment ang battery, kaya hindi na ako nagpalit. So nalobat siya sa may Tagaytay. Okay, so ito na, makasok na kami sa amin. Sa amin. Thank you Lord at nakarating na po kami ng ayos. Si Philip ay babiyahe pa to, mga 30 minutes pa. Hanggang ngayon no. Dito liliko na kami dito. Okay. Don! Huwag mong papatayin ha, si-center stand natin. Dito na lang. Okay, nandito na tayo. So, ang ating natakbo ay ilan yan? Tingnan mo natin. So, ang ating natakbo ay 638.6 yan. So medyo lumakas agas talaga yung motor ko, 32.9 km lang. Kaya ayos mo. Ganun mo, konti, atras mo. Okay, so nandito na kami mga kadwit. So yun na mga kadwit, nandito na kami at na-break natin nga yung record natin last time na 7.5. So ngayon dumating tayo ng 7:40. So 7 hours and 10 minutes lang yung biyahe natin ngayon. So at least nakarating na kami ng ayos at yun na. Okay na, kahit pagod, at least safe kami nakarating dito sa bahay. Ito yung motor ng brother ko. Pauwi pa siya sa kanila mga 30 minutes pa. So yun lang mga kapatid, thank you very much. God bless po sa inyong lahat. Almost 640 kilometers yung ating natakbo balikan. Medyo pagod pero at least masaya din naman ang ating biyahe. Thank you, God bless po.